So magandang gabi po sa ating lahat at 2 Corinthians chapter 6. Pag-uusapan po natin yung mga issue dito po sa chapter 6. So alamin po natin kung ano yung mga doctrinal issues na na-settle or na-solve sa time na ito. So the theme of this chapter, Paul appeals to believers to receive God's grace faithfully, endure suffering in ministry, pursue holiness, and separate themselves from sinful partnerships while maintaining their witness. So ito po yung pinaka main theme sa chapter 6 ng 2 Corinthians. Kaya mapansin nyo po dito yung naka-experience sila ng mga suffering pero kailangan nilang magpapatuloy. So, pursue holiness and separate themselves from sinful partnerships. So, in verse 1, we then, as workers together with him, beseech you also that ye receive not the grace of God in vain. So Paul identifies himself and his companions as fellow workers with God. So dito po sa chapter 6 verse 1 ay mapansin po natin na Apostle Paul identifies himself kasama yung kanyang mga kasamahan as grace workers. He urges believers not to waste God's grace by living disobediently. So, ibig sabihin po, itong mga taga-Corinthians or Corinthian believers ay winarningan, pinagsabihan, okay, not to waste God's grace by living disobediently. Ibig sabihin po dito, pag namumuhay ka na hindi sumusunod sa nais ng Panginoon under this present dispensation, so you are wasting God's grace or failing to mature spiritually. Isa pa doon, aside from you are wasting God's grace, failure. Okay, mayroon pong failure or failing to mature spiritually. So hindi siya mag-mature. Hindi siya mag-mature spiritually. So ibig sabihin po, lahat ng mga hindi sumusunod sa mga katuruan na ipinapangaral ni Apostol Pablo, ibig sabihin they are wasting God's grace. At aside from wasting God's grace, sila ay failure to be mature, to become mature. So sila po ay naging failure na maging mature spiritually. So, marami bang ganon na nangyayari sa panahon natin ngayon? Yes. Dahil nga, hindi lahat nangangaral ng God's grace. Ibig sabihin, sila ay failure kung pag-uusapan natin ng spiritual maturity. Okay? Marami pong naging immatured. Nagiging babe. So, ano po ang dapat? So, kung kailangan na ang tao ay mag-mature spiritually, so dapat sumunod doon sa mga instruction na iniutos or ibinigay ng Panginoon kay Apostol Pablo at para din sa atin. Kasi dito po sa mga Corinthian believers, sila po ay winarningan not to waste God's grace by living disobediently or failing to mature spiritually. So, grace saves us, but it should also transform us. So hindi lang siya na ang grace ay basihan na ang tao ay maligtas, meron po siyang tinatawag na transformation. Dapat mayroon pong transformation. Now, some issues being solved. Can God's grace be received without producing spiritual fruit? Paul warns against an empty profession of faith.
Basahin lang natin saglit ang Ephesians chapter 2, 8 hanggang 10. Ito po ay patungkol po sa salvation by grace and then unto good works. Ibig sabihin, makapag-perform lamang siya ng good works after nung siya'y naligtas. Kaya dito sa Ephesians chapter 2, start reading verse 8, For by grace are ye saved, through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God has before ordained that we should walk in them. So say by grace unto good works. Iniligtas mo na ang isang tao, and then siya ay mag-perform ng good works. So ito po ay resulta. Ang good works ay resulta lamang nung siya'y iniligtas by God's grace. Idagdag natin ang Titus 2:11 hanggang 12. Titus chapter 2:11 hanggang 12. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. So grace teaches holy living. So doon po natin malalaman, once ng isang tao ay naligtas by the grace of God, dapat mamuhay siya na may kabanalan. Kaya nga dito sa verse 12, teaching us that denying ungodliness and worldly lust. So kung ang isang grace believer ay hindi siya magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan o patuloy na gumagawa ng mali ng kasalanan, dahil grace teaches holy living. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Sa Under the Kingdom program, mayroon ding binanggit. Ang sa kanila naman ay mayroong works, kumbaga kaakibat doon sa Under the Kingdom program. Yung faith nila ay dead kung walang works. So yun naman po yung kaibahan under the kingdom program doon sa James chapter 2 verse 17. Kaya pag ikumpara natin, under the grace program ay mayroon pong pagkakaiba. Okay? So ulitin ko po, kaya hindi pwede na maipaghahalo ang teaching under the kingdom and then teaching under grace, kasi ang mga verses pa lamang ay hindi sila hindi magkasalungat po itong mga verses. So hindi mag-unite, walang harmony kung i-connect mo yung writings ni Apostle Paul doon sa particular doon sa Book of James at yung sa iba pang mga writings ay magkasalungat. Okay? Walang harmony. Kaya hindi pwede na gamitin ang mga verses outside the writings of Apostle Paul bilang evidence or proof under the dispensation of grace. Nakaramihan po ito'y ginagamit ng ibang mga preacher, mga group of denomination, kumukuha ng mga iba't ibang verses at pilit nilang pag-isahin yung hindi naman pwede na magsama. So,
kung ano yung programa, kung sa anong programa sinasabi yung mga katotohanan na yun, ay doon lang po at hindi pwedeng ilabas or ilagay sa ibang program. Katulad ng teaching under grace na tinanggap ni Apostol Pablo na katuruan ay sa panahon lang ng biyaya na hindi po pwedeng dalhin doon sa ibang programa. Then sa verse number 2, chapter 6 verse 2, 2 Corinthians, for he says, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Now is the day of salvation. So for he says, I have heard thee in a time accepted. Ito po yung mayroong tinatawag na message of urgency. Apostle Paul quote from ito ay isang quotation, the gospel na mention sa Isaiah ay mayroong quotation si Apostle Paul. So should the people wait for another opportunity to be saved? Hindi na po, kasi now is the accepted time. At behold, sabi niya dito, now is the day of salvation. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay hindi po pwede na ipaliban lang muna, kundi dapat ngayon na. Pag once na ang isang tao ay nakarinig ng ebanghelyo ng kaligtasan, dapat mag-decide siya ngayon na. Hindi po pwede na sa next na lang. Karamihan ganun po ang mga response ng ibang tao. Pag ipapangaral mo ang gospel ng kaligtasan, ang iba po ay ini-ignore or nire-reject yung mensahe. Okay? Pero ayon dito sa binasa natin, now is the day of salvation. So, kung narinig niya ang kaligtasan, ay dapat itong paniniwalaan dapat ngayon na. Sana. Okay, pero yun nga, binanggit po natin na hindi agad karamihan ay naniniwala kung napakinggan nila ang kaligtasan. Mayroon namang iba na naniniwala agad at naunawaan nila kung ano yung mensahe ng kaligtasan. So, giving no offense in verse 3, in anything that the ministry be not blamed. Dito po sa verse 3. So, Paul avoids sinful behavior that would damage the credibility of the gospel ministry. So, dito po ay malinaw sa sinasabi ni Apostle Paul na talagang hindi pwede yung sinful behavior, dahil ito po ay pwedeng masisira yung credibility ng gospel ministry. So, ibig sabihin po, pag ikaw ay nangangaral, kailangan ang walang halo na mga ibang ginagawa, kasi magkaroon po ng problema. Instead na ipinapangaral mo ang gospel of grace, na ito ang napakahalagang ebanghelyo under this present time, kaso lang yung nag-share ay mayroong ibang ginagawa, may mga sinful behavior. So kahit anong presentation mo, pag nahahaluan ng iba na hindi nararapat na gawain, na hindi dapat makita ng mga ibang tao, ay masisira yung credibility. Kaya nakakalungkot po, may mga group of preachers, believers or teachers na na-involved sa mga immorality. May mga involvement na
habang sila'y nangangaral ay mayroon pong ibang ginagawa. Kumbaga, hindi totally na sila ay nangangaral sa Ebanghelyo. So, sa mga taga-Korinto, ito ay nangyayari. Kaya sila yung church na tinatawag na immoral na iglesia. Dahil doon sa kanilang sinful behavior. Pero pag ganun po kasi ay magkaroon ng problema doon sa gospel ministry. Kaya sa atin naman na mga nag-aaral at nagtuturo, dapat ang ating ipapangaral yung totoong ebanghelyo at dapat ingatan natin ang ating credibility na hindi po masira. Kasi yun ang mga Muslim tinitignan ng mga ibang tao. So, kung ipapangaral mo ang gospel, ay dapat hindi dapat mahahaluan. Kasi maraming gospel presentation, pero kailangan po identified or defined natin kung ano yung gospel na dapat nating ipapangaral under this present time. Kasi mayroong kingdom gospel, mayroong grace gospel. Pag hindi po na-rightly divide ang dalawang gospel na ito, ay pwedeng paghaluin at karamihan ito po'y ikinukonclude na parehas lang. Pero ulitin ko, ang kingdom gospel ay separate gospel sa grace gospel. So Paul avoids sinful behavior that would damage the credibility of the gospel ministry. So, does ministers conduct matter? Absolutely. Character supports the message. Kaya kahit anong mensahe, gaano kaganda ang iyong mensahe, pero ang iyong behavior or yung character ay masama, ay baliwala lang din yung gospel na yun. Kasi mostly ang tao ay tinitignan lagi yung iyong credibility. Tinitignan lagi yung kung ikaw ay totoo doon sa iyong ipinapangaral. Kasi kahit gaano kaganda ang iyong ipinapangaral, pero may may problema doon sa iyong behavior, apektado pa rin yun. Another verse in 1 Timothy chapter 3. 1 Timothy chapter 3 verses 2 to 7. Basahin ko lang sa chapter 3. 1 Timothy verse 2 hanggang 7. A bishop then must be blameless. The husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, up to teach. Verse 3, not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre, but patient, not a brawler, not covetous, one that ruleth well in his own house, having his children in subjection with all gravity. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Number 6, not a novice, lest being lifted up with pride he fall into the condemnations of the devil. And then verse 7, moreover, he must have a good report of them which are without, lest he fall into reproach and the snare of the devil. So dito po ito yung mga pamantayan na ni-required bilang isang leader. Mayroong tinatawag na requirements at mostly ito yung
tinitignan ng karamihan. Another verse in Titus, Titus chapter 2 verse 7 and 8. Verse 7, in all things showing thyself a pattern of good works, in doctrine showing uncorruptness, gravity, sincerity. Number 8, sound speech that cannot be condemned, that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you. Kaya bakit ito ay sinasabi ni Apostle Paul? Yes, dahil dapat sa mga believers ay iwasan natin yung mga sinful behavior that would damage our credibility and even damage the gospel ministry. So yun po yung yun po ang dapat natin na iwasan at magiging aware, careful po tayo, lalo na sa mga nagtuturo. So kailangan pure grace gospel lang dapat. Hindi na mahahaluan ng kingdom gospel. Okay? Kaya si Apostle Paul ay hindi pwedeng mahahaluan ang kanyang ipinapangaral. Maging siya mismo, sinabi niya, na hindi pwedeng mahahaluan ng ibang katuruan. Anong sabi niya sa Galatians chapter 1 verse 8 and 9? But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you, than that which we have preached unto you, let him be accursed. Number 9, as we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Hindi talaga pwede na mahahaluan ng ibang katuruan. Kung ano yung kanyang tinanggap na katuruan ay dapat hindi na mahahaluan. So bilang tayo ay believers under this dispensation of grace, and our apostle is Paul, kung ano yung instruction na kanyang tinanggap, dapat yun din ang ating paniniwalaan, yun din ang ating ipapangaral. Kasi magkaroon po ng conflict pag ipinapangaral natin yung gospel of grace at the same time ipapangaral natin yung kingdom gospel. So hindi po pwede. Ang sinabi ni Apostle Paul, pag ganun po ang mangyayari, let him be accursed. Dapat isang gospel lang ang ipapangaral sa panahon ngayon para ang tao ay maligtas, hindi po dalawang gospel. 2 Corinthians chapter 6, 4-10. Balik po tayo sa 2 Corinthians chapter 4 verses chapter 6 verses 4 hanggang 10. Verse 4, but in all things approving ourselves as the ministers of God in much patience, in afflictions, in necessities, in distresses, in stripes, in imprisonments, in tumults, in labors, in watchings and fastings. Number 6, by pureness, by knowledge, by long-suffering, by kindness, by the Holy Ghost, by love unfeigned. And then verse 7, by the word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness, on the right hand and on the left. Number 8, by honor and dishonor, by evil report and good report, as deceivers and yet true. 9, as known and yet well known, as dying and behold we live.
as chastened, and not killed. Verse 10, as sorrowful, yet always rejoicing, as poor, yet making many rich, as having nothing, and yet possessing all things. Paul lists hardships. Ito po yung mga na-experience ni Apostle Paul during his ministry. Napakatindi po, ang dami niyang na-encounter during his ministry. Siguro pag tayo, agad-agad tayong nagreklamo. Agad-agad tayong nagreklamo, nahirapan lang kunti, reklamo na. Nagkaroon lang ng sakit, nagre-reklamo na. Mayroong nahihirapan sa ministry, nagre-reklamo na. Hindi dapat. Okay? Si Apostle Paul, ito yung list ng hardships na kanyang napagtagumpayan. Okay? Ito po, afflictions, imprisonments, beatings, labors, watching, fasting, purity, knowledge, long-suffering, love, the Holy Ghost, truth, God's power. Ang dami po niyang mga na-experience during his ministry. So, true ministry is proven by faithful endurance, not worldly success. So, kung tayo ay talagang ministers, ambassadors, katulad ng na-encounter ni Apostle Paul, proven by faithful endurance. Kung baga, dadaan talaga tayo sa mga trials, mga pagsubok habang tayo ay nasa ministry. Okay? Katulad ni Apostle Paul, ay may ang dami niyang na-encounter. Ibig sabihin, tayo din ay makaka-encounter ng mga iba't ibang mga challenges at mga pagsubok din. Pero hindi ibig sabihin na dahil sa mga pagsubok na yun ay huminto na tayo, ma-discourage na tayo, umayaw na tayo. Dapat hindi. Okay? So, true ministry is proven by faithful endurance, not worldly success. So, does suffering mean God has abandoned His servant? Pag may mga ganong suffering, ina-abandon na ba ng Panginoon ang kanyang mga alagad? Siyempre hindi. Suffering often accompanies faithful service. Basahin lang natin ang Philippians chapter 1:29. Philippians chapter 1:29. For unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Kasama ba ang suffering? Kasama. So, hindi ibig sabihin pag nasa ministry ay hindi mo ma-experience ang mga accusation, mga challenges. Ang dami po na pwede mong ma-encounter. Another verse, 2 Timothy 3:12. 2 Timothy chapter 3 verse 12. Yeah, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Napansin niyo sa verse? And all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Kasama. Okay? Kasama po. So, suffering often accompanies faithful service. Another verse in Romans 8:17. Romans chapter 8 verse 17. Verse 17, and if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ, if
if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. Kaya nabanggit po natin ay sa kabila ng mga suffering na na-encounter, hindi ibig sabihin ay ina-abandon tayo ng Panginoon bilang kanyang alagad. Yun po ay part sa ating ministry. Ayan po ay part. Ang mga suffering ay kasama po bilang tayo ay ministers ng ating Panginoon. Hindi po ibig sabihin pag nasa Panginoon ay exempted sa mga trials, challenges, persecution, accusation. Hindi po tayo exempted doon. Kung si Apostol Pablo ay naka-experience, ganun lang din tayo. Makaka-experience din. Okay? Makaka-experience din tayo ng mga iba't ibang pagsubok habang tayo ay nasa misyon. Then verses 11 to 13, chapter 6, 11 to 13, ye Corinthians, our mouth is open unto you, our heart is enlarged. Verse 12, ye are not strengthened in us, but ye are strengthened in your own bowels. 13, now for a recompense, and the same I speak as unto my children, be ye also enlarged. So, Paul expresses deep love. Dito po sa verses 11 to 13, actually, ang Apostle Paul expresses deep love. So, the Corinthians had limited their affection toward him because of false teachers. Ito po kasi ang nangyari sa mga Corinthians ay doon po sila na nadidistract dahil may mga false teachers. May mga false teachers during that time, at yung mga false teachers, sila yung naghahasik ng mga katuruan contrary doon sa ipinapangaral ni Apostol Pablo, at ang naging resulta, yung mga na-convince, yung mga na-deceive, yung mga na-persuade, ay kine-question nila ang credibility ni Apostol Pablo, maging ang kanyang pagiging apostol. So Paul asked them to respond with equal love. Should Christian have open, loving fellowship? Yes. Christian relationship should reflect genuine love. So yun po yung yun yung isa sa mga emphasis ni Apostle Paul na sa kabila ng ganyan pong mga sitwasyon o yung mga senaryo, pero ay kanya pa rin ipinapakita yung pagmamahal. Punta tayo saglit sa Romans chapter 12 verse 10. Romans chapter 12 verse number 10. Be kindly affectioned one to another with brotherly love, in honor preferring one another. So kung si Apostle Paul ay kanyang ipinapakita pa rin yung kanyang pagmamahal, ganun lang din tayong mga believers under this present time. Verse 14, chapter 6, 2 Corinthians, be ye not equally yoked together with unbelievers?
For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? So, dito mapapansin naman natin, kasi ganun po ang nagiging issue nga, ay hindi dapat magkaroon ng compromise. Be not equally yoked together with unbelievers. So Paul uses the picture of two animals pulling the same plow. So yun yung picture. Different natures create conflict. Siyempre, believer and unbeliever, hindi talaga pwede. Kasi be not unequally yoked together with unbelievers. Yun yung illustration ni Apostol Pablo na mayroong dalawang ito'y naglalarawan na may dalawang animals naghihilaan sa yung tinatawag na araro, and different natures create conflict. So this primarily concerns binding spiritual partnerships. Okay? Kaya hindi pwede. Be not equally yoked together with unbelievers. Or magkakaroon ng tinatawag na compromise. So examples include marriage, religious alliances, ministry partnerships, or business arrangements that require compromising biblical truth. Hindi pwede. Okay? Sa ministry, hindi pwede ang kasama mo sa ministry ibang doktrina. Hindi kayo magkasundo. Hindi kayo magkakasundo. Dapat ang partner mo sa ministry, kasama mo sa ministry, ay parehas ng turo. Kasi pag hindi kayo parehas ng tinuturo, magkakaroon ng problem, conflict doon sa iglesia. Religious alliances, ganun din. Marriage, pag hindi kayo parehas na believer, ganun din. Religious alliances, ganun din. So, ibig sabihin, lahat ng hindi parehas, ang prinsipyo, paniniwala, ay magkakaresulta ng problema. Compromising. At yan po ay hindi talaga mangyayari. Kaya, yun yung illustration ni Apostol Pablo. Be not equally yoked together with unbelievers. It does not forbid all contact with unbelievers. Jesus himself associated with sinners to bring them the gospel. During the time of Jesus Christ, kung mapapansin po natin, sa kanyang ministry, ang daming mga unbelievers, at ganun pa man ay kanyang ipapangaral ang katotohanan. Does this verse forbid Christians from interacting with unbelievers? Hindi naman. Kasi ang goal nga natin mag-share. Ang compromise ang hindi. It forbids partnerships requiring shared spiritual direction or compromise. So yun yung hindi pwede. Pero kung mag-share doon sa mga unbelievers, sinners, ibahagi ang gospel, pwede. Pero yung gagawin, yung ginagawa nila, ay hindi po pwede. Balik tayo sa 1 Corinthians 5. 1 Corinthians chapter 5, verses 9 to 10. I wrote unto you in an epistle, not to company with what? Fornicators. 10. Yet not altogether with the fornicators of this world, or with the covetous, or extortioners, or with idolaters, for then must ye needs go out of the world. So yan po yung nabanggit dito sa 1 Corinthians 5:9 to 10.
Pero yung sharing the gospel, ay yun ang mission natin. Ipapangaral ang ebanghelyo. Ang hindi lang pwede yung mag-compromise. Yun yung hindi pwede. Now, let's proceed to number 15, verse 15. And what concord has Christ with Belial, or what part has he that believeth with an infidel? So, what concord had Christ with Belial? So, Belial represents wickedness. Ang Belial, ito po ay representing wickedness or Satan. Sa madaling salita, pag Belial, ay siya si Satanas. Paul contrasts Christ and evil, so there can be no spiritual harmony between them. Yes, hindi talaga pwede na magsama si Christ at si Satanas. Walang harmony. Hindi po pwede. Yan yung issue actually, yung gusto na ipangaral ni Pablo doon sa mga taga-Korinto. Can Christianity unite doctrinally with false religion? Hindi po mangyari yon. Hindi mo pwedeng pagsamahin ang katotohanan doon sa mali. So the truth and error cannot become one faith. Meron po kayong naririnig yung tinatawag ecumenical na lahat ng mga group ay nagsama-sama at hindi lang nila pakialaman kung ano yung paniniwala ng isa. Mali, hindi po yun. Truth and error cannot become one faith. Okay? Pwede ba yun na hindi nyo pag-uusapan ang turo? So mostly ang ginagawa lang doon kantahan, prayer. Hindi na pakialaman kung ano yung mga teaching, mga doctrinal differences. May mga ganun po. So truth and error cannot become one faith. Hindi mangyayari yon. Na ang false teaching ay magsama doon sa true teaching. False religion doon sa true religion. Sa time ni Apostle Paul ay hindi po magsama ang mga maling katuruan doon sa tama. Another verse, balikan lang natin ang Galatians 1, 8-9. Anong sabi dito? But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. 9. As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. So, malinaw po na hindi pwedeng magsama ang tama at saka yung mali na sasabihing iisa lang ang paniniwala. Nangyari sa time ni Apostle Paul, nagsama ba sila? Hindi. Ibig sabihin ba pwedeng magsama sa ngayon? Mas lalong hindi. Kasi, iisa lang ang gospel na dapat i-share under grace. Hindi pwedeng marami. Okay? Hindi pwedeng marami. Tapos biglang sabihin natin na kasama natin dahil Biblia din ang ginagamit. Hindi po, hindi basihan. Pag Biblia ang ginagamit ay kasama. Yun yung tandaan po natin. Hindi ibig sabihin na gumagamit siya ng Biblia ay magkasama na. Ang pinag-uusapan dito yung turo. Ano yung kanyang ipinapangaral gamit ang Biblia
doon po yun yung basihan kung siya ay kasama o hindi. Gumagamit nga ng Biblia pero pinaghahalo-halo yung mga katuruan ng nasa Bible. Ginagamit niya ang Biblia pero binabaluktot yung turo ng Biblia. Ginagamit ang Biblia pero hindi niya alam kung anong kaligtasan ang kanyang ipapangaral. So, ulitin ko, hindi yan ang basihan na kasama ang isang organisasyon dahil gumamit ng Biblia. Hindi po yan. Masasabi lang natin na ang isang organisasyon na ito ay kasama sa atin kung ang kanyang ipinapangaral ay parihas sa atin. Ipinapangaral niya na ang kaligtasan under grace ay nakabase doon sa finished work ng ating Panginoon, at siya ay naniniwala na si Apostol Pablo ang apostol natin na pinili ng Panginoon, at siya ay naniniwala na ang na si Apostol Pablo ang pinagkatiwalaan ng dispensation of grace, ang teaching sa kanya ipinagkatiwala, ang ebanghelyo in this present time sa kanya ipinagkatiwala. Pero kung hindi ito pinaniniwalaan, siya naniniwala doon sa 12 apostles, siya naniniwala doon sa mga katuruan under the time past, at yun ay kanyang inadapt at kanyang patunayan na yun, katuruan na yun ay under this present time, ay hindi po magkasama. Hindi natin kasama. Kasi nga, ang kanyang basihan ng kanyang doktrina ay doon sa time ni Moses, or maging sa time ng earthly ministry ng ating Panginoon. Sa Matthew, Mark, Luke, andyan, nakabase ang kanyang ipinapangaral. Yung mga instruction doon ay yan ang kaniyang sinusunod, hindi yung instruction na tinanggap ni Apostol Pablo under this dispensation of grace. So mahalaga po na malaman natin ano yung instruction para sa atin. Kasi minsan, doon karamihan nagkakamali kasi hindi alam kung saang instruction, alin sa Biblia, alin ang mga instruction sa Biblia ang dapat sundin. Ang daming instruction sa Biblia from Genesis to Revelation, at hindi maituro sa alin doon sa mga instruction ang para sa atin at yung para sa mga kingdom believers, alin yung sa mga grace believers at sa mga kingdom believers, hindi maituro. Yun yung nagiging problema. Kaya sabi ko, hindi ibig sabihin pag ginagamit ang Biblia ay parihas kasama. Kaya truth and error cannot become one faith. Hindi pwede. Okay? Yan yung nais na iparating ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Corinto, what concord hath Christ with Belial. Hindi pwedeng magsama si Belial representing Satan na pwedeng magsama. Okay? Hindi po. Verse 16. And what agreement has the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God had said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Believers collectively are God's dwelling through the Holy Spirit. Tandaan po natin,
ang mga grace believers, exclusively sa mga grace believers, ay tinatawag na God's dwelling through the Holy Spirit or dwelling place. Okay? Yung mga grace believers, ang tinutukoy dito, yung mga grace believers. Pag sinasabing grace believers, yung naniniwala na ang kaligtasan by grace. Salvation by grace. Believers collectively are God's dwelling through the Holy Spirit. So, since God's temple is holy, idolatry is incompatible with Christian life. So, hindi pwede. Kasi ang mga believers ay tinatawag na temple of the living God. Ang mga grace believers. So where does God dwell today? In His people through the Holy Spirit. Basahin natin yung mga ilang verses in 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? Chapter 6:19. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? And then Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2, 21 hanggang 22. 21, in whom all the building faithfully framed together groweth unto an holy temple in the Lord. 22, in whom ye also are builded together for an inhabitations of God through the Spirit. So napansin po natin na ang mga believers ay tinatawag na dwelling place ng Panginoon. Okay? Kaya malinaw po na hindi pwede na mahahaluan ng ibang mga katuruan, mga turo na kung saan hindi align doon sa turo na tinanggap ng apostol natin na si Apostol Pablo. Ang mga grace believers ay tinatawag body of Christ at temple of God, dwelling place of God. Ye are the temple of the living God. Okay? So yun po yung description ni Apostol Pablo sa mga believers, sa mga grace believers. Ye are the temple of the living God. Now, verse 17. Wherefore come out from among them, and be ye separate, says the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. So wherefore come out from among them, and be ye separate. So Paul, isang quotation na binanggit ni Pablo, believers are called to moral and spiritual separation from sinful practices and idolatry. This is not isolation from society but holiness within it. Ay sabi niya dito sa verse na ito, wherefore come out from among them and be separate, says the Lord, and touch not that unclean thing, and I will receive you. So, does biblical separation mean isolation? Hindi. Christian live among people while refusing sinful compromise. Ang pinupunto lang niya dito, wag kang mag-compromise. Okay? Kung ano yung ginagawa ng mga Muslim, yung mga unbelievers, yung ano yung mga practices nila, hindi ka mag-compromise. Yun yung pinupunto niya dito. Be ye separate from them. Yung bawal mag-compromise. Another verse in Romans 12:2,
Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So malinaw dito sa verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed. So hindi po pwede na mag-compromise doon sa mga ginagawa ng mga unbelievers. Yun ang gusto na maunawaan ng mga taga-Korinto, yung mga Corinthian believers, na kung maaari hindi sila magkipag-compromise doon sa mga unbelievers. Verse 18, chapter 6, 2 Corinthians. And will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Paul promises intimate fellowship with obedient believers. So this refers to enjoying the relationship and blessing of being his children, not earning adoption. So though believers become God's children by obedience, base sa verse believers become God's children by faith. Hindi yun ang basihan. Believers under grace become God's children by faith in Christ's finished work, but obedience defends fellowship with the Father. In Galatians chapter 3 verse 26, 3:26, for ye are all the children of God by faith in Jesus. Hindi by obedience. Okay? By faith in Christ Jesus. So ito yung mga ilan sa mga doctrinal issue sa 2 Corinthians chapter 6. Grace should produce faithful living in Ephesians chapter 2 verse 8 to 10, and Titus 2:11 and 12. And then salvation should not be delayed. Na-mention natin sa 2 Corinthians chapter 6:2. And then Christian ministry requires integrity and endurance in 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 7. And then 2 Timothy chapter 3 verse 12. And then number 4, believers are called to holiness in Romans 12, 1 and 2. And then Christians should avoid spiritually compromising partnerships in 1 Corinthians chapter 10, 14 to 21. Number 6, believers are God's temple in 1 Corinthians chapter 3 verse 16. And Ephesians chapter 2 verse 21 to 22. So in 2 Corinthians chapter 6, Paul urges believers not to squander God's grace, but to live in a way that reflects it. He presents faithful endurance in hardship as a mark of genuine ministry, calls Christians to sincere love and integrity, and warns against binding partnerships that would compromise allegiance to Christ. So the chapter closes with a call to holiness based on the identity of believers as God's temple and God's children, emphasizing separation from sin while continuing to live as witness in the world. So yan po yung kabuuan doon sa 2 Corinthians chapter 6 now. Let's proceed to some questions. Dito po sa 2 Corinthians chapter 6. So first question. Ang unang tanong, kung ang isang tao ay nagsasabing ligtas,
na siya, ngunit patuloy na namumuhay sa kasalanan, nang walang pagsisisi, tinanggap ba niya ang biyaya ng Diyos ng tama? Ang sagot, ang tunay na biyaya ng Diyos ay nagdudulot ng pagbabago ng buhay. Ang patuloy na pamumuhay sa kasalanan nang walang pagsisisi ay nagpapakita na ang biyaya ay hindi pinapahalagahan o maaring hindi tunay na tinanggap. So dito po ay makikita po natin, ito po ay reality na may mga ganon na nagsasabing sila ay ligtas, pero nakikita naman sa kanila yung patuloy na pagkakasala, patuloy sa paggawa ng mali. Dapat may pagbabago. Anong sabi sa Titus? Sa Titus chapter 2:11 and 12, kung magpapatuloy ba sa pagkakasala? Verse 11, "For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, 12, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world." Hindi po dapat, kung ang isang tao na ligtas by under grace, dapat hindi siya magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan, dahil sabi dito sa verse, that the grace of God teaching us to deny ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. At ganun din sa Romans chapter 6 verses 1 and 2, kung babasahin natin, Romans chapter number 6, hindi pwede na magpatuloy. Hindi totoong ligtas pag ganon. Kasi talagang kung siya ay ligtas, dapat hindi na magpapatuloy sa paggawa o pamumuhay bilang makasalanan. Anong sabi din sa number 6, chapter 6, 1 and 2, "What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound?" Number 2, "God forbid. Absolutely not. How shall we that are dead to sin live any longer therein?" Hindi pwede. Okay? Kung talagang siya naligtas by God's grace, kung maaari, hindi siya magpapatuloy sa paggawa ng mali at sabihin dahil ligtas na, siya ay malaya siyang gumawa ng kung ano-ano. Hindi pwede. God forbid. Number 2, kung sinabi ng kaibigan mo na magpapakabanal ako kapag matanda na, tama ba yon? Ayon sa chapter 6 verse 2, hindi. Ang Biblia ay nagtuturo na ang tamang panahon ng pagtugon sa Diyos ay ngayon, hindi sa hinaharap, hindi yung pagtumanda na. Dapat ngayon. Anong sabi doon sa 2 Corinthians 6:2, "Now is the day of salvation." Ngayon na. Hindi pwedeng antayin mo ng tumanda. Hindi natin alam ang panahon. Okay? Hindi natin alam ang kinabukasan. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Kaya ang sinabi ni Apostol Pablo, ngayon ang araw ng kaligtasan. Number 3, kung ang pastor ay kilalang nandaraya sa negosyo ngunit mahusay mangaral, dapat ba siyang tularan? Ayon sa chapter 6 verse 3 ng 2 Corinthians, hindi. Ang ministeryo ay dapat may malinis na pamumuhay upang hindi mapintasan ang ebanghelyo. Ayon sa 1 Timothy 3:2-7 and Titus 1:7. Okay, basahin natin yung Titus 1:7. Titus 1:7, "For a bishop must be blameless as the steward of God, not self-willed, not soon angry, not given to wine,
no striker, no given to filthy lucre. So, hindi pwede. Okay? Hindi pwede. Pang-apat, kung inuusig ka dahil sa pagsunod kay Kristo, ibig bang sabihin ay iniwan ka na ng Diyos? Ayon sa 2 Corinthians 6:4-10, hindi. Ang pagdurusa dahil sa katwiran ay bahagi ng buhay Kristiyano at maaring maging patunay ng katapatan sa Panginoon, at na-mention din yan sa Philippians 1:29 at 2 Timothy 3:12. Panglima, kung ang isang mangangaral ay naghahanap lamang ng kayamanan at kaginhawaan, naayon ba ito sa halimbawa ni Pablo in 2 Corinthians chapter 6:4-10? Hindi. Ipinakita ni Pablo na ang tunay na ministeryo ay may pagtitiis, sakripisyo, at katapatan, hindi lamang paghangad ng personal na pakinabang. O, na-mention din yan sa Acts 20:33-35. Basahin lang natin itong sa Acts 20. Acts chapter 20:33. I have coveted no man's silver or gold or apparel. Yeah. Ye yourselves know that these hands have ministered unto my necessities, and to them that were with me. 35. I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. At ganun din sa 1 Timothy 6:9-11, 2 Corinthians 11:23-28. Number 6. Kung ang isang Kristiyano ay nagsisinungaling upang hindi mawalan ng trabaho, tama ba ito? Ayon sa verse 7, hindi. Ang katotohanan ay hindi dapat isakripisyo para sa pansamantalang pakinabang. Ito'y nabanggit din sa Ephesians 4:25 at sa Colossians 3:9. Ano sabi sa Efeso? Basahin lang natin. Ephesians 4:25. Wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. At ganun din sa chapter 3, verse 9, the book of Colossians. 7. Kung ang isang leader ay mabilis magalit at walang pagpigil or pagpipigil sa sarili, naayon ba siya sa pamantayan ng kabanatang ito? Ayon sa verse 6, hindi. Ang paglilingkod ay dapat makita sa kadalisayan, kaalaman, pagtitiis, kabaitan at pag-ibig. At nabanggit din sa Galatians 5:22-23, Titus 1:7-8. Number 8. Kung nasaktan ka ng kapatid sa iglesia, dapat mo na ba siyang layuan habang buhay? Ayon sa verse 11-13, 2 Corinthians chapter 6, hindi. Hinihikayat ni Pablo ang bukas na puso at pagmamahalan kung maaari. Dapat hangarin ang pagkakasundo ng hindi isinasantabi ang katotohanan. Anong nabanggit sa Ephesians 4:31-32? Ephesians chapter 4 verse 31, let all bitterness and wrath and anger and clamor, evil speaking be put away from you with all malice. 32, and be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God
for Christ's sake hath forgiven you. At sa Colossians 3:13, at ganon din sa Romans 12:18. 9. Maari bang magpakasal ang isang yung tinatawag na born again Christian? Ito po yung mga common na yung tinatawag na born again. Ulitin ko pa yung salitang born again. Ito'y matunog na terminology. Pero ang born again, ito po'y address sa mga Israelites, at ito po'y mangyayari doon sa millennium o sa pagbabalik ng ating Panginoon, itong salitang born again, at it was mentioned in chapter 3, the book of John. Okay? Yung salitang born again, actually hindi siya applied sa mga individual dahil ito po'y applied sa isang nasyon. Born again as nation Israel. Mayroon tayong ibang topic na tungkol doon sa comparison ng born again as saka sa new creature. Okay, ano yung right term na dapat gamitin? Pero mostly ang mga katanungan ngayon na pwede nating ma-encounter or marinig, ikaw ba ay born again? Ayan, mostly ganun po. Wala pong mga tanong na ikaw ba ay new creation. Walang ganun, mostly, di ba? So, karamihan ay yun yung naririnig. Okay? So, dito naman sa number 9, maaari bang magpakasal? Ito naman sa isang mananampalataya na sa hindi nanampalataya. So, ayon sa verse 14, hindi. Ito inirekomenda, hindi inirekomenda ng kasulatan na mag-aasawa ang believer at saka unbeliever. So, ang pag-aasawa ay isang malalim na pakikipagtipan, at ang magkaibang pananampalataya ay maaring magdudulot ng seryosong hidwaan sa pagsunod sa Diyos. So hindi recommended by Apostle Paul na ang unbeliever mag-asawa ng unbeliever. Okay? Ayon sa 1 Corinthians 7:39. 10. Kung may malaking negosyo ngunit ang partner mo ay kilalang nandaraya at gusto kang sumunod sa kanyang paraan, ano ang dapat mong gawin? Ayon sa verse 14, hindi dapat makipag-isa sa isang kasunduang magtutulak sa iyo na ikompromiso ang katotohanan at katwiran. Ang kita ay hindi dapat ipalit sa katapatan sa Diyos. 11. Kung pinipilit ka ng kaibigan mong gumawa ng pandaraya sa trabaho, ano ang dapat mong gawin? Ang sagot, tumanggi, dahil ang Kristiyano ay dapat mamuhay sa katwiran ayon sa verse 14. 12. Kung tinutokso kang isantabi ang Diyos kapalit ng malaking kita, ano ang dapat piliin? Ayon sa verse 1, ang pipiliin ang Diyos kaysa pansamantalang pakinabang. 13. Paano kung inuusig ka dahil sa iyong pananampalataya? Ayon sa verses 4-5, magpatuloy ng may pagtitiis. 14. Ano ang gagawin kung may naninirang puri sa iyo kahit tama ang ginagawa mo? Ayon sa 2 Corinthians 6:8, ang sagot, manatiling tapat sa Diyos. 15. Kung ikaw lang ang Kristiyano
sa opisina, paano ka mamumuhay? Ayon sa 2 Corinthians chapter 6 verse 6 ang sagot, magpakita ng kabanalan at mabuting halimbawa. 16. Kung hinihikayat kang makisama sa bisyo para tanggapin ka ng grupo, ayon sa 2 Corinthians chapter 6:17, huwag makiayon sa kasalanan. 17. Kung ang iyong negosyo ay kikita sa pamamagitan ng panluloko, tatanggapin mo ba? Ayon sa 2 Corinthians chapter 6:3, ang sagot, hindi. Dahil hindi ito kalugod-lugod sa Diyos. 18. Kung ang pag-ibig ay nagtutulak sa iyo na makipagrelasyon sa taong ilalayo ka sa Diyos, ayon sa 2 Corinthians chapter 6:14, ang sagot, mas unahin ang pagsunod sa Diyos. 19. Paano kung nahihirapan kang magpatawad? Ayon sa 2 Corinthians chapter 6 verse 6, ang sagot, pairalin ang pag-ibig at kabutihan. 20. Kapag walang nakakita sa iyong ginagawa, paano ka dapat kumilos? Ayon sa chapter 6 verse 7, 2 Corinthians, ang sagot, mamuhay pa rin ng may integridad. 21. Kung ang iyong pamilya ay tumututol sa iyong paglilingkod sa Diyos, ayon sa 2 Corinthians chapter 6 verse 4, ang sagot, manatiling tapat habang patuloy na nagpapakita ng paggalang. 22. Paano kung tila walang bunga ang iyong ministeryo? Ayon sa 2 Corinthians 6:1, ang sagot, magpatuloy dahil ang Diyos ang nagbibigay ng resulta or tinatawag na bunga. 23. Kung mawalan or nawalan ka ng trabaho dahil sa katapatan, ayon sa 2 Corinthians chapter 6 verse 10, magtiwala sa Diyos. 24. Paano kung napapaligiran ka ng masasamang impluensya? Ayon sa 2 Corinthians chapter 6:17, lumayo sa anumang maglalayo sa iyo sa Diyos. 25. Kung may alok na illegal ngunit mabilis ang kita, ayon sa 2 Corinthians 6:14, tanggihan ito. 26. Paano kung pakiramdam mo ay walang halaga ang iyong sakripisyo? Ayon sa 2 Corinthians 6:4, nakikita ito ng Diyos. 27. Kung inaalipusta ka dahil sa katotohanan, ayon sa 2 Corinthians 6:8, huwag gumanti. 28. Ano ang dapat gawin kung maraming tukso sa social media? Ayon sa 2 Corinthians 6:17, ang sagot, iwasan ang anumang magpapahina sa iyong pananampalataya. 29. Kung may kaibigan kang or may kaibigang gustong ilayo ka sa Diyos, ayon sa 2 Corinthians 6:14, ang sagot, magtakda ng hangganan. 30. Paano kung natatakot kang magsabi ng katotohanan? 2 Corinthians 6:7, ang sagot, maging matapang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. 31. Kung ikaw ay mahirap ngunit tapat sa Diyos, ayon sa 2 Corinthians 6:10, ang sagot, ang tunay na kayamanan ay nasa Panginoon. 32. Paano kung nawalan ka ng maraming bagay dahil sa pagsunod kay Kristo? Ayon sa 2 Corinthians 6:10, ang sagot, ang Diyos ang iyong pinakamahalagang gantimpala. 33. Ano ang dapat gawin kapag napapagod sa paglilingkod? 2 Corinthians 6:4, sagot,
magpatuloy ng may pagtitiis. 34. Kung pinipilit kang magsinungaling, 2 Corinthians 6:7, ang sagot, sabihin ang katotohanan. 35. Kung inuusig ka ng iyong mga kaklase, kaibigan, katrabaho, o ano pa ba yung iba, co-workers, ayan, katrabaho. 2 Corinthians 6:4, magtiis para kay Kristo. 36. Paano kung maraming kompromiso sa trabaho? 2 Corinthians 6:14, piliin ang katwiran. 37. Ano ang dapat gawin kung ang tagumpay ay nagiging hadlang sa iyong pananampalataya? 2 Corinthians 6:1, ang sagot, unahin ang Diyos. 38. Kung maraming nanlilibak sa iyong pananampalataya, ito po mga question ito, mga reality po ito. Kung baga, na-encounter. Mostly, na-encounter natin. Okay. So, sa 38, kung maraming nanlilibak sa iyong pananampalataya, 2 Corinthians 6:8, ang sagot, magpatuloy sa kabutihan pa rin. Magpatuloy. 39. Paano kung natutukso kang sumuko sa ministeryo or sa ministry? 2 Corinthians 6:4, ang sagot, huwag mawala ng pag-asa. 40. Kung nahaharap ka sa malaking pagsubok, 2 Corinthians 6:4, manatiling matatag. 41. Paano kung ikaw ang nag-iisa sa iyong pananampalataya? 2 Corinthians 6:16, ang sagot, ang Diyos ay kasama mo. 42. Kung may nag-aalok ng maling relihiyon kapalit ng benepisyo. So meron pong ganun may mga offer na ganun. Kapalit ng benepisyo. 2 Corinthians 6:14, manatili kay Kristo. And then, sana tayo? 43. Ano ang dapat gawin kung nahihiya kang ipakilala ang iyong pananampalataya? 2 Corinthians 6:7, ang sagot, ipamuhay ito ng may katapangan. 44. Kung nakaranas ng kakulangan sa buhay, 2 Corinthians 6:10, ang sagot, magtiwala sa Diyos. 45. Kung ang iyong mga kaibigan ay humihila sa iyo pababa, so mayroon pong ganon, kaibigan, hihilain ka pababa, 2 Corinthians 6:14, ang sagot, humanap ng makadiyos na samahan. 46. 46. Ano ang gagawin kapag sinusubok ang iyong katapatan? 2 Corinthians 6:4, maging matatag. 47. Kung may pagkakataong yumaman sa maling paraan, 2 Corinthians 6:7, sagot, piliin ang katwiran. 48. Paano kung ikaw ay hindi pinapansin dahil Kristiyano ka or mananampalataya ka? 2 Corinthians chapter 6:10, ang sagot, magalak sa Panginoon. 49. Kung ang kasikatan ay naglalayo sa iyo sa Diyos, 2 Corinthians 6:17, piliin ang kabanalan. 50. Kung ang iyong konsensya ay kinokondena ka sa maling ginagawa, 2 Corinthians 6:1, ito po ay kailangang magbago ang pag-isip, bumalik sa Diyos. Baguhin ang kaisipan, bumalik sa Diyos. 51. Ano ang dapat gawin kung may tukso na maghiganti? 2 Corinthians 6:6, piliin ang kabutihan at pagpipigil sa sarili. 52. Kung ikaw ay nakararanas ng matinding paghihirap, 2 Corinthians 6:4, magtiis ng may pananampalataya. 53. Kung maraming hadlang sa pagsunod sa Diyos,
2 Corinthians 6:2, huwag mawala ng loob. 54, kung may pagkakataong ikompromiso ang iyong prinsipyo, 2 Corinthians 6:17, manatiling banal. 55, paano kung ikaw ay kinukutya sa trabaho, paaralan, sa iglesia, dahil sa iyong pananampalataya? 2 Corinthians 6:8, magpatuloy sa paggawa ng tama. 56, kung natatakot kang mawala ng kaibigan dahil sa iyong paninindigan, 2 Corinthians 6:14, mas mahalaga ang katapatan sa Diyos. 57, ano ang dapat gawin kung nahihirapan kang magtiwala sa Diyos sa panahon ng krisis? 2 Corinthians 6:2, alalahanin na ngayon ang panahon ng kanyang pagliligtas at biyaya. 58, kung ikaw ay tinatawag ng Diyos na mamuhay ng hibalay sa kasalanan, 2 Corinthians 6:17, sumunod at mamuhay ng banal. 59, ano ang pangako ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya? 2 Corinthians 6:17-18, siya ay maging ama nila at tatanggapin sila bilang Kanyang mga anak. 60, kung kailangan mong pumili sa pagitan ng kagustuhan ng mundo at ng kalooban ng Diyos, ang sagot, piliin ang kalooban ng Diyos sapagkat ang pakikipag-isa sa Kanya ay higit na mahalaga kaysa anumang pansamantalang pakinabang. So yun po yung mga ilang questions na matatagpuan lang din po natin dito sa 2 Corinthians chapter 6. Okay? At alam po natin na si Apostle Paul ay dami niyang mga inaayos na mga problema doon sa mga mananampalataya sa Korinto. At yun nga po ay napag-aralan natin ang mga ilang mga issue, mga doctrinal issues na kanyang inaayos. Okay po, sana meron po kayong natutunan dito po sa ating lesson sa 2 Corinthians chapter 6. Hanggang dito na lang ang ating presentation. Maraming salamat.